wala naman connect sa pinaka-control. No? O ikaw, Miss Dino, palagi ka na lang ba matutulog sa aking klase? Ha? Sir, hindi po ako natutulog. Nagpapahinga lang po ako. Ngunit ako'y nakikinig. Sige, ano nga ulit ang kontribusyon ng Kapes ng Greece? Ano po ulit yun? Puro ka tulog. Tulog sa oras ng klase ko. Yan ang napapala mo. O sige, kumuha ka na isang istorya tungkol sa kontribusyon ng Kapes ng Greece at ipasa mo iyon sa ikalawang Biyernes. Sir, please naman po ata nun. Hindi ko na yung problema. Gawin mo yan kung gusto mong pumasa. Sana gandaan mo na sa susunod dahil wala ka ng grade. Ang bababa na ng grade mo sa 4. Miss Dino, halika nga rito. Hindi ba ang iyong pinasa ay galing lamang sa Google? Ang iba pa nga, kinuha mo lamang sa Brainly. Isang kunin ko pa nga lamang sa iyong sanaysay, ano lamang ko nang kinuha mo ito sa Google? Ano naman po kung galing yan sa Google? Ano din connect niyan sa course ko? Architecture pro kukunin ko, hindi history teacher. Iha, hindi mo ba alam na isang kurso mo ay isa sa mga kontribusyon ng Kapes ng Greece? Ano naman kung contribution yan? Hindi ko pa rin maintindihan ng subject nyo. Naku, kung alam mo lang. Sana ay huwag mong pagsisihan ang iyong mga sinasabi ngayon. Teka lang, ba importante pa akong gagawin? Nice. Saan ako? Saan ako? Saan mundo to? Saan mundo to? Ano yan? Ha? Ano to? Pag-bullpen? Ano yun? Elaedo! Teka nga. Sino ba kayo? Prank niyo ba ako? May pa-props pa kayo? Pag-effort niyo naman. Ano? Hindi ko talaga kayo maintindihan. Teka nga. Nakikinig ako.
Tali natin to kay ano? Ano? Teka lang! Dog! Ano? Aray ko! Tigilan niyo nga ako! ay tinawag na polis. Ang polis ay isang malayang estado ng lungsod na may sariling pamahalaan. Ang gitnang lungsod ay isang bukas na lugar kung saan maaaring makipagkalakalan ang magtipon ang mga tao na tinatawag na agora. Mula 1594, before Common Era, pinalawig ni Solon, Pisistratus, Plateness ang pamahalaan ng nakararami o ang tinatawag na demokrasya. Sparta, isang mandirigmang polis. Pagkaiba naman ang mga pangyayari sa Sparta. Nananatili itong isang oligarkya at isang estadong militar. Ang pangunahing layunin ng Sparta ay lumikha ng mga magagaling na sundalo. Lahat ng mga mahihinang bata o yaong may kapansanan ay pinapatay. Tanging ang mga malalakas at malulusog lamang ang pinapabayaang mabuhay. Ang ganda ng Persia, ang hangarin ng Persia na palawakin ng imperyo nito sa katulad noong 1546 BCE. Sinalaki ni Cyrus the Great ang Lydia. Sa Asia Minor, ipinapatuloy ito ni Darius I ang nagmuno sa trono ni Cyrus the Great ang hangarin nito na masakop ang ilang lugar sa kanlurang bahagi ng daigdig. Ang labanan sa Marathon ay unang pagsalakay ng Persia sa Greece sa ilalim ni Darius the Great. Tinalo ng 10,000 Athenians ang humigit kumulang 25,000 Persians sa Marathon sa kapatagan sa ilan ng silangan ng Athens. Sinalakay at sinakop ni Xerxes ang Athens. Ngunit nahirapan ang kanyang malalaking barko na itaboy ang mas maliliit na barko ng Athens. Nabigo ang mga plano ng Persia at dito nabigo ang Persia na masakop ang sibilisasyong Greek. Panahon ni Pericles, pinuno ng Athens si Pericles mula 461 to 429 BCE. Nangibabaw ang kanyang impluwensya sa buhay ng Athens sa loob ng 32 taon, kung kaya ang panahong ito ay tinawag na panahon ni Pericles. Naniniwala si Pericles na nararapat na partisipasyon ng mga mamamayan sa pamahalaan na mayagpag ang demokrasya sa Athens. Panahon ni Pericles. Pinaganda rin niya ang Athens sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga magagandang gusali. Isa na rito ang Parthenon. Ang Peloponnesian War ay nakipaglaban sa
pagitan ng Sparta, Argos, Corinth, Delphi, Tibar, at Macedonian Colonia. Ang digmaan ay napanalunan ni Pericles na pinag-isa ang mga lungsod-estado sa isang malaking federasyon na tinatawag na Delian D. Sinalakay ng mga kaalyadong Persa ang Athens, Tebas at Macedonia noong 338 BC. Ngunit madaling natalo. Pananampalataya. Ang tradisyonal na pananampalataya sa Greece ay ang pagsamba sa iba't ibang Diyos. Sa pangunguna ni Zeus, sunod dito ay si Hera, ang Diyos ng pag-asawa. Hestia, ang Diyosa ng mga puso. Hephaestus, Diyos ng apoy, bakal at pagpapantay. Hades, Diyos ng karagatan. Apollo, Diyos ng araw. Aphrodite, Diyos ng pag-ibig. Ares, Diyos ng digmaan. Artemis, Diyosa ng buwan. Digmaan at tagumpay. Demeter, Diyosa ng butil, at si Hermes, tagapaghatid ng mga balita sa mga Diyos. Arkitektura, layunin ng arkitektura ng Greek na parangalan ang mga Diyos. Ang pinakamagandang gusali na naidayo ng Greek ay ang mga templo. Ang mga ito ay karaniwang gawa sa marhol na karaniwang kulay puti. Isa sa mga pinakatanyag na templo ng Greek ay ang Parthenon na itinayo sa pagitan ng 447 BC at 432 BCE.
sa ilog Tiber. Ninais ng kambal na isunod sa kanilang pangalan ang syudad, ngunit hindi sila magkasundo kung sino ang mamumuno. Naglaban ang dalawa hanggang sa mapatay ni Romulus si Remus. Tinawag niyang Rome ang syudad hango sa kanyang pangalan at siya ang naging unang hari ng syudad ng Roma. Ang unang digmaang Punic. Ito ay naganap sa Sicily. Natalo ng mga Romano ang mga Carthaginian at ito'y pinili na magbayad ng malaking bayad pinsala at isuko ang Sicily sa Rome. Corvus. Ginamit ng mga Romano sa pakikidigma, rotating bridge with a spike on the end. Ikalawang digmaang Punic. Ang ikalawang digmaang Punic, si Hannibal, ang pinakamagiting na general ng Carthaginian, ay bumuo ng isang makapangyarihang hukbo. Ikatlong digmaang Punic. Sa tatlong pagkakataon, natalo nila Hannibal ang mga pwersang Romano na sumasalubong sa kanila sa Tebia, Ilog Transimin at Cannae. Ang mga Roman ay nagulantang at sa loob ng 12 taon ay napanatili ni Hannibal ang kanyang hukbo sa lupain ng mga Romano na hindi nadaig kahit na isang digmaan. Holy Roman Empire. Vassal. Ang mga taga-alaga ng lupang ipinagkaloob ng mga feudal lord. Fief. Ang tawag sa lupang ipinagkaloob ng mga feudal lord sa kanila. Serf. Ang mga bumubuo ng masa ng tao noong gitnang panahon. Si Charlemagne o Charles the Great ang itinuturing na isa sa pinakamahusay na hari ng panahong medieval. Pinamunuan niya ang Holy Roman Empire na sinasabing muling bumuhay sa Imperyong Roman. Pinalaganap niya ang Kristyanismo. Ang Charlemagne ay nagmula sa Carolus, Charles at Magnus Great. Crusada. Nang ibig sabihin ay cross. Ito ay isang ekspedisyong militar ng Romanong Katolikong Europa upang muling maibalik ang mga banal na lupain na nasakop ng mga Muslim sa Levant. First Triumvirate. Ang unang triumvirate ay binubuo na Julius Caesar, Marcus Licinius Crassus at ni Pompey the Great. Si Pompey ay isang general ni Sulla. Siya ay tinaguri ang malakas at makapangyarihan. Tumakas siya ng Roma upang lumakbay papunta sa Greece. Si Marcus Licinius Crassus naman ay tinagurian ding makapangyarihan at malakas dahil sa kanyang kayamanan, ngunit siya ay pinatay ng kanyang sariling kaibigan na si Brutus. Noong namatay si Julius Caesar, sumibo ng pangalawang triumvirate. Ang pangalawang triumvirate ay binubuo na Octavian,
panahon. Nahahati ito sa dalawang pangkat. Maharlika, nagmamay-ari ng mga malalaking lupain.